Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Coach Tim Cone sobrang excited na sa pagbabalik ni Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas. Pag-usapan natin yung magagandang epekto niyan sa ating national team at Kai Sotto kasalukuyang number 1 na ngayon sa dalawang kategory sa Japan B-League at posibleng madagdagan pa sa mga susunod niyang laro at Gilas Pilipinas. Iaangat ng FIBA sa power ranking sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update kanina ng The Manila Times ay sinabi nga sa kanila ni Coach Tim Cone na sobrang excited na siya sa muling paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas. Nakatutok na ngayon si Coach Tim Cone sa development ng kanyang main center na nakagawa na ulit ng back-to-back double-double sa Japan B-League at naglalaro na ulit ng mahabang minuto, 29 minutes per game. Senyales po yan na healthy na talaga ngayon ang ating pambatong si Kai Sotto. Pero ano nga ba yung kina-excite netong si Coach Tim Cone sa muling pagbabalik laro netong ating pambatong si Kai Sotto, especially kontra dito sa dalawang malakas na New Zealand at Australia? Una mga kabasketball, alam naman natin na kapag nandiyan si Kai ay nagawa nating matalo yung Latvia, ganun din yung New Zealand at lumalaki yung ating lineup. Kasi 7-3 si Kai, na-adjust po yan mga kabasketball. Lumalakas tayo sa rebounds, lumalakas din yung depensa natin sa ilalim. Kasi si Kai Sotto yung best rim protector natin dahil 7-3 nga siya at talagang humahabol siya. Actually, yung presence niya pa lang sa ilalim, dyan sa loob, nakakailang na po yan para sa mga kalaban. Nag-iiba yung kanilang tira. At gumagana din yung mga play ni Coach Tim Cone kapag nandiyan si Kai, yung triangle offense niya, dahil si Kai ay mahusay pumasa. Mataas din yung threat natin dyan sa mga pick and roll, sa alley-oop, dahil ang laki ni Kai pag hinihagis yan sa taas. Most likely, matik na yan, dahil hindi na maaabot yan. At yun nga, mag-aalang ang sumalubong yung help defender, which is yung big man ng kalaban. Kaya magkakaroon ng kalituhan sa depensa ng kalaban. Ngayon mga kabasketball, iaangat ulit ng FIBA etong ating Gilas Pilipinas dyan sa kanilang power ranking, dyan sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong second window sa February, dahil nandyan na ulit si Kai. Kasi pag-aralan nyo, dati number 2 tayo, number 1 yung Australia, pumapangalawa yung Pilipinas nung nandyan si Kai, pero nung nawala si Kai, inilalagay lang nila tayo sa number 6, number 8. Pinapaliwanag naman nila dahil iba raw talaga kapag nandyan si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Maraming achievement na nagawa etong si Coach Tim Cone. At speaking of Kai Sotto mga kabasketball, mayroon palang malaking posibilidad na maging number 1 ang ating pambatong si Kai Sotto sa maraming kategory sa Japan B-League kapag nagpatuloy yung kanyang magandang performance na ipinapakita ngayon dyan sa Koshigaya Alpas. Sa katunayan mga kabasketball, kahit na hindi pa siya 100%, doon sa mga nauna niyang laro, ay nahila na pataas ng kanyang back-to-back games yan, stats kontra sa Libanga Hokkaido. Kaya siya na ngayon ang number 1 sa blocks per game na talagang pinangungunahan dati, netong si AJ Edo, isa pa natin pambato sa Gilas. Kasama rin siya sa number 1 ng free throw accuracy which is 100%. Diba? Kasama siya dyan sa number 1. 6 na free throw, wala po siyang isinablay. At kung pagbabatayan lang natin yung dalawang huling laro ni Kai na masasabi nating healthy na siya, nag-a-average po siya doon ng 17 points, 12 rebounds. Yung 12 rebounds na po yan, lagpas pa po yan sa number 1 rebounder ngayon na nag-a-average dyan sa Japan B-League. 11 rebounds per game lang yung top 1 nila. So magna number 1 din si Kai. So sa mga susunod na laro ni Kai, pag nagtuloy-tuloy yan, umangat pa, maaring hindi lang pati rebounds, doon pa sa mga ibang aspeto, ibang kategory, mag number 1 etong ating pambatong si Kai Sotto. Hopefully, maging healthy si Kai
para sa ating Gilas Pilipinas. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan lang muna. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.